Na maganda po ito mga karayuma. Ito pong impeachment natin ay meron po silang sagot against sa freedom of speech. Update lang tayo. Ayan. Magandang umaga po sa text that we have introduced this morning. Yung karamihan po sa kanila ay nakasama ko na sa iba't ibang mga korte, either as co-counsel or I have observed them appear in court in various court proceedings. And I am very certain that they will be bringing a lot of expertise to the prosecution in the coming days. So I'm very thankful that my colleagues are here this morning and I look forward to working with them in the coming trial. Yun lang po, we are ready to answer questions. Thank you. Hello. Before we entertain questions from our friends from the media, siguro let's give each one of them a opportunity to give a brief statement. Let's start from the right, Attorney Labay. Magandang umaga po. Ako po ay kabilang sa hanay ng tinatawag na Generation X, senior citizen. Kami po ng aking partner, si Attorney Robles. At alam ko po na marami sa aming henerasyon ang nababahala sa mga nangyayari na maraming nagpapakalat ng mapanira at Fake news. mga mapanirang fake news. Kung kaya sa impeachment proceedings po na ito, iniimbita po natin ang sambayan ng Pilipino na makinig, manood, at maging mapanuri upang sila po mismo sa sarili nila malaman nila kung ano yung totoo. Sapagkat sa dulo naman po lahat ng ito, kami po sa prosecution panel, ang nais lang naman po namin ay manaig ang katotohanan at makamit ang hustisya. Salamat po. Si Attorney Robles naman po ang ating bigyan ng pagkakataon. Magandang umaga po sa inyong lahat. No? Siguro po itong batch ng private prosecutors na to, masasabi ko, kami ho yung normally would rather blend in the background, no? And would do our work quietly, no? And let our work speak for itself, no? Pero dito po sa impeachment case na ito, kami po naglakas ng loob na mag-volunteer dahil sa tingin po namin, hindi na pwede po yung pipikit na lang natin yung ating mata samantalang may mga nangyayari sa ating lipunan na hindi nakatanggap-tanggap, no? At hindi na rin pwede na isa walang kibo na lang natin, no? So nandito po kami, we volunteered because we want to help out in the process of accountability ordained in the Constitution, no? We also want to, kagaya ng sabi ni Attorney Labay, na ipalabas yung katotohanan, no? Dito sa mga nangyari, no, sa ating... So may bago pong 4 na prosecutor na makakasama po ng House Prosecutor dito po sa impeachment. Ayan po. At mas maganda po ito kasi ito po ay magbibigay ng malaking ambag. At ito po ay, yung isa po dyan ay abogado ni Cabral. Abogado po ni Cabral yung namatay. So malaking informasyon po ang maiaambag niyan. Di ba? Di ba? Sandali lang po. I-ano lang natin dito. I-forward. Ito po yung abogado ni Cabral. Ito po. Andali. Yan. Will help in presenting the facts clearly and objectively to demand accountability from the Vice President. Thank you. Ayan po yung abogado ni Cabral dati. Thank you, Attorney Divina Gracia. Si Attorney Jay, importante nga yung kanyang role dahil siya yung spokesperson, lalo na yung mga legal terms. May hear from Attorney Jay kung anong may bago bang development ngayon? Well, good morning, everyone. Well, first of all, we're very pleased to welcome to the team officially Attorneys Labay, Robles, and Divina Gracia. And I'm honored to serve alongside distinguished litigators, of course, together with the public prosecutors. And I'm not sure if I'll be allowed to take questions later after this so that I could give updates if necessary. Okay, thank you, sir. Ngayon po, pwede na natin tanggapin yung inyong mga questions. For the sake of orderly proceeding, kindly limit your questions to 2 and for 1 follow-up. And then, please wait your turn na ma-acknowledge kayo para po maayos ang ating proceedings. Para po sa unang magtatanong, Let's recognize Tina Perez from GMA7.
Good morning po. For Kongs De Lima and Jokno. The Vice President po invoked freedom of expression and the lack of proof that she contracted an assassin, as well as confidentiality of bank records and the AMLAC reports in her reply to the articles of impeachment. Ano pong masasabi niyo doon? Thank you, Tina, for that question, but I'm afraid that we cannot really dwell on that as extensively as we would, because that's already touching on the merits. That's part of the defense of the Vice President, alleged freedom of expression and then the alleged confidentiality of BIR tax records. But we, of course, espouse the contrary view, but we'd rather that we articulate on this in due time before the impeachment court. Kasi po, malinaw naman po sa patakaran ng Senate rules of procedure on impeachment trials that prosecutors, just like senator judges, ay hindi po pwede mag-comment on the merits ng kaso. Ang pwede lang po namin ay yung procedural and magbigay ng updates ng status of the case, but not dwelling into the merits of the case. Kasi depensa na po nila yan. Yung tungkol sa alleged freedom of expression that is related to the Article 4 on contracting of an assassin, grave threats, and inciting Sedition. And then yung tungkol naman po sa BIR tax records, that would be part of Article 2, unexplained wealth. Although po, as you recall, ay kasama na po yan sa mga naging proposals ng prosecution for the consideration of the defense and also the impeachment court tungkol sa pagbubukas ng BIR box na yan. Pero ang hinihiling lang naman namin ay yung pagbubukas ng BIR box na yan kasama yung kanyang mga laman para makita na yung laman, yung contents, magkaroon ng inventory. Grabe po, takot na takot po ha. Takot na takot daw po si Sarah dyan sa BIR box. Kasi, grabe ang nilalaman. Malalaman po natin na talagang misdeclaration ang SALN. Aray ko. Misdeclaration po kasi po ano yan eh. Magkakaroon po ng anong tawag doon? Ano bang tawag doon? Domino effect. Tama po ba? Domino effect. Magkakaroon po ng domino effect yan. Kasi po, once na makita po natin na ang BIR po niya ay inconsistent o mali-mali, magdo-domino effect po yan sa SALN. Tama, mali? Aray ko. Yun po. Yan po ang isang kinakatakot ni Sarah, yung pupong BIR na yan. Kasi kapag mali-mali yan at hindi po nagtatali at hindi po nagiging nagko-coordinate dito po sa SALN, aray ko, tapos na ang laban. Aray ko. Markahan na bilang ebidensya. Wala pa po dyan yung admissibility, wala pa dyan yung relevance, wala pa dyan yung evidentiary weight or probative value. So, hindi po yan pwedeng tutulan yung pagbukas at pagmarka. And in fact, doon sa comment po ng defense on our manifestation with proposal on certain matters, on certain pre-trial matters, kasama po yung BIR box, ay parang sinasabi nila na they are not averse to the opening of the BIR box. Kaya lang ang sinasabi nila, ang kanilang hiling ay dapat daw sa executive session at wag na munang ipamigay o ipakita yung mga laman na yan. We are responding to that. At again, hindi para lang... Ayun po, akala ko po ba walang kwenta yung ano ng prosecution. Pinagmamayabang po ngayon ng mga DDS na kabado daw at pakitang gilas lang ang prosecution. But ngayon po, may pa-request sila na under executive session. Ano po bang anong klaseng kaduwagan yan? Akala ko ba mahina ang prosecution? Ba't nagre-request po sila ng executive session? Oh, kita nyo na? Kasi nga po, alam na alam ni Sarah, mga kababayan, na magnanakaw siya. Alam na alam niya. Hindi ka naman magre-request ng executive session kung wala kang tinatago eh. Aray ko. Si Sarah po, mga karayuma, hindi lang po siya vice president, doktor din siya, magaling mag-doktor ng dokumento. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Aray ko. Diretso. Ang hindi tayo pumasok sa diskusyon tungkol sa merits. Bakit kailangan pa ng executive session? Pwede Tama! naman gawin na, i-assign lang isang team, for example, para buksan at para ipamarka
yung mga laman niya. Thank you. Dadagdag ko lang po. While we do not want to respond to the merits or defenses being raised by the Vice President, just allow me please to restate what is clearly the settled jurisprudence when it comes to freedom of speech. Ayan na. Alam po ito ng lahat ng mga abogado, alam din ito ng lahat ng mga law students. Freedom of speech is not absolute. There are limits to freedom of speech, and of course, we will leave it to the impeachment court to resolve the arguments made by the Vice President. We are very, very ready to respond in the proper forum. Oh, Thank you. kita nyo? Freedom of speech is not absolute. Aray ko. Di ba? Hindi po absolute ang freedom of speech. Paulit-ulit tayo dito. Wala kang puso, hayop ka. Kasi po, hindi po lahat ng sinasabi mo ay hindi ka pwedeng balikan. Nasasala po yan. Nasasala, ibig sabihin, ikaw ay pwedeng magsalita, oo. Pero, kung ang salita mo ay nakaka-damage, nakakasira ng reputasyon ng isang tao, ikaw ay mananagot ayon sa batas. Diba? Ito na naman po tayo, magpapagutom muna tayo. Freedom of expression is not absolute, Your Honor, Mr. Chair. Because you are free to express your opinion, suggestion, commentary, or even set a discussion to another person or people or group, but in well-mannered way. Aray ko. But, if you are expressing yourself and it is damaging into one person, people, or group, that is prohibited under the law. Okay? The word is damaging. For example, you told your office mate that she is not a virgin. Aray ko. For example, Aray ko. okay? You told your office mate you are not a virgin. Is that a freedom of speech? No. Aray ko. Huh? You're damaging a reputation of a person. Aray ko. Huh? And you will be accused of libel. Huh? Because you have no care if she is a virgin or not. Aray ko. And the second example, you told your boss, I will kill you. I heard an assassin. That is prohibited under the law. Death threat, motherfucking tape. Mo bang maging safe sa tamang tao? Ito ang dapat mong gawin. First step, second steps, helmet. Sabi nanay ko, hotdog, ang binili mo potlong, tapos nagreklamo nanay ko, nagalit ka? Diba? Kaya po, marami pong pagsisinungaling si Sarah. Diba? In the same reply po, the Vice President asked that the articles of impeachment be dismissed for lack of evidence. Does the rules of the Senate Impeachment Court provide that, the dismissal? The Constitution itself is very clear that once the House of Representatives has transmitted the articles of impeachment to the Senate, ang tungkulin po ng Senado bilang impeachment court ay litisin agad-agad ang kaso. Tama. Pag sinabi po ng Constitution na itatrial ang case, that means that they will hear the evidence. Yes. So as far as we are concerned, 2 points I'd like to raise. Number one, the
there's no room, in my opinion, in the Constitution for that kind of mechanism. And number two, hindi naman po appeals court ang Senado bilang impeachment court sa ginawa ng House of Representatives nung nasa amin pa ang kaso. Thank you. Additional lang to sa punto na yan, maski mismo sa Senate Rules of Procedure and Impeachment Trials ay wala yung tungkol dyan na i-dispose na muna or kailangan muna ng pagtalakay dun sa mga defenses at yung dismissal. Kasi sabi na nga ni Kong Chel ay klaro po ang nasa saligang batas natin. The mandate of the Senate is to try and decide impeachment cases. Thank you. Yan po ang nakakalungkot. Ba't kailangan mag-executive session? Bakit kailangan magtago si Sara sa BIR box? Bakit kailangan i-dismiss ang impeachment simula't sa pool? Pwede ba yun i-dismiss mo, hindi ka nagpapaliwanag? Aray ko. Ganun na po ba kalala ang paghingi ng accountability sa ating government official ngayon? Pahirapan? Putanginan yan. Aray ko. Hindi po dapat ganyan. Dahil dapat kung government official ka, willing ka mag-undergo sa anumang investigasyon dahil hindi ka naman pasweldo ng sarili mo. Pasweldo ka ng taong bayan, pusang ina mo. Aray ko. Hindi. Lahat po ng pagharang kasama ng mga kaalyado nila, ginagawa nila. Para lang po hindi maisalang si Sara sa impeachment. Aray ko. At huwag po nating kalimutan, 70% po ng Pilipino ang nais po marinig na po ang bunganga ni Sara na isalpak dyan sa impeachment trial. Dahil hindi naman po tanga ang ating mga kababayan. Hindi po tayo moron dito na katulad ng mga DDS na nagluluga-luga, nagkukupal-kupal. Aray ko. Up to this day, inahanap pa rin po natin ang paliwanag kung saan mo dinala ang pera ng taong bayan, kung saan mo dinala ang pera ng mga estudyante, kung saan mo dinastos ang pera ng pogong iligal, kung saan mo ginastos ang donate sa yung droga ni Sanmi Uy. Oh. At pangalawa po mga kababayan, yan po ay napatunayan na po ng AMLAC, anti-money laundering. Napatunayan na po na may lumalabas pumapasok na milyong 3 digits na pera kay Sara Duterte. Anong gusto nyo doon? Wala lang yon. Aray ko. Ano pong gusto nyo doon? Wala lang po yon. Ano pong gusto nyo doon? Haka-haka, kuro-kuro, palapalagay lang yon. Kailan po ba mga kababayan, mga karayuma, na ang bangko ng isang tao ay inimbento, ginawa, o pineke? Hindi po mapipeke ang bangko dahil po yan ay may sapat na basihan para po ipakita ng AMLAC at ang AMLAC po ay binubuo ng mga bangko. Hindi po sila bangko. Ang mga bangko po ang nagre-report sa AMLAC. Oh. At makikita niyo po natin at nababalitaan na natin na lahat po ng konektado sa mga bangko ay namamatay na. Ang nag-open po ng BPI joint account ni Digong at ni Sara ay namatay na. Dahil ito pong BPI account manager na to, simula po nang buksan po ang account nila Digong at Sara, immediately po prinomote ito bilang SSS President. At ngayon po, na hinahanap na ng prosecution, gaya po ng sheriff, gaya po ng iba't ibang mga involved na magpapatunay sa nasabing impeachment, ay tila nawawala. Tila nawawala po. Bakit? Bakit nawawala? Pinapatay. Aray ko. Oh. Tapos ganyan po ba ang masasabi nating inosente? Bakit nagkakamatayan ang mga tao na may kaugnayan sa mga bangko? Miski yung land bank employee clerk sa Davao namatay na rin.
Aray ko. Oh. Anong misteryo ang dapat ang bumabalot dito sa katauhan ng mga Duterte? Kasi nga ayaw nilang ipakita dahil malaking pangbubudol ito sa ating bansa. Mula sa tatay, sa mga anak na kupal, sa mga apo, lahat sila sindikato. Aray ko. Diba? Aray ko. Yan po ang katotohanan dyan, mga kababayan. Inuulit ko, the truth will set you free. Kung wala kang kasalanan, huwag kang maging impacta diablita. Empleyado ka ng taong bayan. Mag-report ka sa taong bayan. Up to this day, wala kang nire-report kung saan mo pinunta ang confidential funds, ang pera ng DepEd, ang pera ng OBP. Saan mo pinunta? Magkano ang nakolekta mo sa Pogo? Sa droga? Yan po ang naghahanap ng kasagutan. Pero ngayon, pinagtatakpa ng mga tatanga-tanga, lulugalugang bayarang mga vlogger. Bayarang mga media. Aray ko. Oh. Tapos pag nire-report po ng mainstream media at hindi pabor sa kanya, huwag niyong supontrahan ang mainstream media. Aba, ang galing. Diba? Aray ko. Alam nyo, yung mga ganitong mga nagtatago, ito po yung may guilty talaga. Guilty po. Alatang-alata na to eh. Kasi, ang tagal na nito. Wala po siyang ginawa, kundi magtago. Hanggang sa napunta na po tayo sa pagdedetret dahil hindi niya na matanggap sa sarili niya na magdanakaw siya, bulilyaso na siya. Diba? Aray ko. Yung ano nga lang po eh, kung maaalala nyo, yung kay Gina Acosta, si Sulaika, halos gawin niyang patay para lang hindi makapagsalita. Doon pa lang po, bukong-buko na ang kupal na Sara Duterte na to eh. Aray ko. Kaya abangan po natin ito. Biro nyo, nag-executive session yung BIR box. Ano yan? Ano yan? Kala ko may ina ang prosecution. Pusang ina. Ba't humihiling kayo ng executive session? Ano yan? Wow!